Magandang umaga po sa ating lahat at February is a month of love at salamat sa Panginoon na nandito po tayo ngayon na makapagbigay ng mensahe sa salita ng buhay at magandang umaga po sa mga kapastoran at sa mga kapatiran natin na sumasubaybay sa ating programa Salita ng Buhay at yung ating topic ngayong umagang ito ay tungkol po sa pag-ibig. Siyempre, gusto po natin mahalin at gusto rin natin na mayroong nagmamahal po sa atin. Yun po ang nature ng tao na siya po ay makadama ng pag-ibig at makaranas din na iibigin. Yun po ang ating talakayin sa umagang ito. At yung pinaka-importanting verse na ito po yung heart ng salit ng Biblia, yung John 3:16 ay kung wala po yung John 3:16, yung Genesis hanggang Revelation ay walang kwenta. Kasi yun po ang pinaka-puso ng Biblia. Yung sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Yun pong ating text sa umagang ito. At yung pong topic po natin is understanding the love of God. Understanding the love of God. So manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ito po yung obligasyon ng isang pastor na mangangaral para po kami mahamon at maintindihan po na yung aming purpose sa buhay na ito ay magpatuloy na ipalaganap yung pagmamahal ng aming Diyos. Alam po namin na yung mundo ay mayroong mga iba't ibang mga interpretasyon tungkol po sa pag-ibig, tungkol po sa love. At yung panahon po namin na ang sabi ng Biblia that the world lieth in wickedness at yung love po ay pinapractice na lust. At ito po yung dapat namin i-correct kung ano po yung tamang meaning ng love. At yung salita ng Diyos, ito po yung manual ng aming buhay. At bigyan mo kami ng open mind sa pagtalakay ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng salita ng Diyos, sana po ma-apply po namin yung prinsipyo tungkol po sa pag-ibig. Ito po ang naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po in behalf of Central Light Bible Baptist Church dito po sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo at yung mga kaibigan natin dyan sa Rizal, Rodriguez Rizal Montalban, Pastor Raul Orsos at si Ma'am, salamat po sa magandang accommodation, no? Salamat po sa mga pagmamahal sa gawain ng Diyos at sa mga kapastoran. Well, yung ating topic is understanding the love of God. So, kapag pag-aralan po natin yung word na love, ay ito po ay from both Old and New Testament, there are 310 times yung word na love. At yung verse na John 3:16, ito po ay part of the conversation between Jesus and Nicodemus. Kasi yung word na John 3:16, ang nakarinig ng unang verse na yan ay si Nicodemus. Kung tingnan po natin yung John 3:6, no? Ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Kung italakayin natin yung context of that particular chapter ng John 3:16, yan po ay sinabi niya kay Nicodemus. Ang yung kadugtong ng John 3:6 or John 3:5, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." At inulit niya pa, John 3:6, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So, yung John 3:16, yun po ang kadugtong ng John chapter 3:5 at John
3:6, na kung hindi po ang tao tumanggap sa Panginoon, kung ibalik po natin doon sa teksto ng John 3:16, for God so loved the world. Yung world po ay ito yung mundo. Yung mga tao na hindi paligtas, yung mga tao na ligtas, ay scope ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo po ay naligtas. Amen? At tayo po ay separated from the world. Pero yung mga tao na hindi paligtas, ay yung kaligtasan ay unlimited. Yun po ang sabi ng Biblia, that whosoever believeth in Him, ibalik ko po for God so loved the world, ibang mundo, that He gave His only begotten Son. Kasi yung pag-ibig na walang pagbibigay, yun po ay hindi tamang pag-ibig. Kayo mga young people, kayo yung mga kapatiran na nagmamahal sa Diyos, pero kung hindi kayo nagbigay ng oras sa Panginoon, hindi yung pagmamahal. Hindi kayo nagbigay ng yung talent, hindi yan pagmamahal. Hindi kayo nagbigay ng treasure, yung tithes and offering, hindi po yun ang pagbibigay. Kasi yung definition ng pagbibigay, yung tamang definition is love in action. Although yung word na love, that is a abstract noun, pero yung verb ng love is action. Kapag sinabi mo na love, ipatunayan mo, i-demonstrate mo, sabi ng Bible, that He gave His only begotten Son. Hindi yung inibig niya yung mundo, pero yung kadugtong ng John 3:16, that He gave. Ibig sabihin, yung pag-ibig ay mayroong pagbibigay, mayroong nagsakripisyo. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yung mundo, kung mahal mo ako, ay ibibigay mo yung katawan mo. Yun po ay selfish love. Yun po ay lust. Kapag sinabi natin love, yun po ay holy na pag-ibig. Yan po acceptable in the sight of God. Yun po ay tinatawag natin na agape love ng pag-ibig ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng ating teksto, na that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. You see? Binahayag niya na yung kanyang pag-ibig, yung response ng tao, ano po yung response niya? Diba, kapag ikaw po yung nagmamahal, tapos kung hindi naman tatanggapin ng isang tao na pinahayagan mo ng pagmamahal, ayun po ay nakakalungkot. Kasi yung nagpahayag ka ng pagmamahal, tapos ang response niya ay wala. So, yan po ay na-frustrate yung isang tao na nagmamahal. Hindi naman masama na ikaw po ay nagmamahal. Pero yung binibigyan mo ng pagmamahal mo ay ayaw, at hindi mo rin siya mapilit. Yung pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ng bugtong na anak, pero yung mundo, ano po yung response ng tao? Sabi ng Bible, for whosoever believeth in Him, you see the word whosoever, yung will ng tao. Hindi po tayo naniniwala na mayroong na-elect na tao. Kasi yung word na whosoever, mayroong pong human responsibility. Mahalin mo yung tao, kung hindi siya yung tipong na mag-response ng pagmamahal, okay na lang yan kasi ikaw yung nagmamahal. Pero yung response ng tao, hindi ka tinanggap yung pagmamahal mo. Importante na ikaw po ay may nakaramdam ng pagmamahal. Yun po. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yung regalo ng Diyos, kapag tinanggap yung pagmamahal ng Diyos, ay everlasting life. Buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi po ang tao ma-born again kung hindi po siya makatanggap ng pagmamahal ng Diyos. So, si Nicodemus, siya po ay tumanggap sa Panginoon, siya po ay naramdaman niyang pag-ibig ng Diyos, at after that,
siya po ay nagiging born again. Kasi kapag born again ka na hindi mo naman tinanggap yung pag-ibig ng Diyos, yan po ay fake born again. Emotion lang. Kasi yung emotion, part ng din ng puso yan, pero yung love na tinatawag is action. Ha? At marami sa atin mga manampalataya na yung nakafocus tayo sa mga bagay na yun po ang binavalue po natin. Yun po ang tinatawag natin na your pet lovers. Ang iba nakatutok na lang sa cellphone at wala na sa Biblia. Mahal niya yung iPhone 17 niya. Wow, iPhone 17. Doon na nakapokus yung kanyang oras. Ibig sabihin, mahal niya yung kanyang cellphone, yung gadget niya. Ang iba naman is plants. Ang iba naman is travel. Katulad ko, I love to travel sa iba't ibang country. Yun pa ay privilege. But, yung pinaka-importante na maintindihan po natin kung ano po yung bigyan natin ng priority sa ating buhay na dapat mahalin. So, una po, mayroon pong tatlong bagay na nakikita ko dito sa John 3:16. Understanding the love of God. Understanding the love of God. Una po, yung tinatawag natin na sa verse 16, for God so loved the world. Yung word na yan is, it is a surprise love. It is a surprise love. Yun po ang una. So kapag sinabi natin na surprise love, na parang nagulat yung isang tao na ang Diyos ay Holy God, pero minahal niya yung tao kahit yung tao ay makasalanan. That is a surprise love na ako, mahal ng Diyos, na kahit po ako ay disobedient, ako ay masama, ako po ay stiff-necked people, evildoers, child of hell, rebellious son of perdition, without hope, condemned people, lovers of pleasure more than lovers of God. So yun po ang description ng tao. Pero kahit anong po ang kagalagayan ng tao, minahal pa rin ng Diyos kasi yung kanyang pagmamahal is unconditional. Yun po, it surprises me. Yun po number one. Yung si Hosea, kung balikan po natin si Prophet Hosea, na yung mga children of Israel ay they commit whoredoms, they commit adultery, spiritual adultery, even literal adultery na naging idolatrous yung country of Israel. Pero para mapadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa Israel, yung sinabi niya kay Prophet Hosea na maghanap siya ng prostitute. Propeta siya, siya po ay ordained by God to be a prophet. Siyempre yung propeta dapat malinis, dapat tama yung kanyang mga prophecy, tama yung kanyang mga ginagawa. Pero yun po ang command ng Panginoon kay Hosea, na maghanap siya ng prostitute by the name of Gomer. At doon po, kahit labag sa kalooban ni Hosea, pero yun po ang kalooban ng Diyos para mapadaman niya sa Israel na kahit sila po ay makasalanan, sila po ay adulterous nation, but yet, ang kanyang pag-ibig ay everlasting. Amen? Yun po, it surprises me. It surprises us na kahit anong sama ng tao, but still, God continues to love us. Yung sabi sa Bible, love conquers all. Jeremiah 31:3, sabi ng Bible, na yung pag-ibig niya is everlasting. Katulad sa aking asawa, kahit malayo siya, no, from Bukidnon, ako ay from Iloilo. So, pinuntahan ko yung lugar ng Bukidnon, kahit siya po ay ilang bundok, no? Ilang bundok ang nilalakbay ko para lang to prove that I love her. Amen? My wife.
I don't know kung naramdaman niya yung pag-ibig ng asawa niya. So kasi sabi ng Bible, love conquers all. Yun po. Na kahit ang ating Panginoon ay He left the splendor of heaven, the glorious of heaven. Siya po ay mini-worship ng mga anghel doon po sa langit, na mga milyon-milyon mga anghel. He is a King of Kings and Lord of Lords. Pero yung pag-ibig niya sa sanlibutan, na kahit alam niya na siya po ay i-crucify, siya po ay i-deny ng mga tao, kahit yung sabi ng Bible, He came into His own, and His own receive Him not. So yung pag-ibig ng Diyos, it surprises me. Yung kanta na rescue, ano yun? Love lifted me, love lifted me. Yun po ang kanta, yung awitan na yan, no? I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Yun po ang pag-ibig ng Diyos, na tayo po ay we are sinking in the deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me, now safe am I. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. So pangalawa po, since na short lang yung ating panahon, is understanding the love of God. Number one, it is a surprise love. It is a surprise love. Pangalawa is, it is a sacrificial love. Sacrificial love. Balik po tayo sa John 3:16, sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So yung word na sacrificial love, dito po yung word na that He gave His only begotten Son. Could you imagine, kaisa-isang anak ay binigay niya sa mundo? That is a final and perfect time He sent His Son to the earth. Iniwanan niya yung langit, yung glorious heaven, para pumunta po dito sa mundo. Could you imagine yung distance ng sun sa earth? Kwininta ko po, yung distance ng sun sa earth is 93 million miles away from the earth. Yun po yung milya-milya na distance ng mundo sa sun. How much more heaven? Kung tingnan po natin, kung yung earth, yung distance ng earth sa langit ay hindi mo yung mapathom. That is unmeasurable. According to Psalms 103 verse 1. Tingnan po natin So, ganun po yung kanyang pag-ibig, na kahit yung kalayo yung langit, pero pinuntahan pa rin ng Panginoon yung sanlibutan, yung mga tao dito sa sanlibutan. Sabi ng Bible sa Psalms 103 verse 1, Bless the Lord my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all my diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy. Yun po ang kanyang expression ng pag-ibig.
tayo po ay na-redeem ng Panginoon kahit yung langit at ang sanlibutan ay malayo, pero He sacrificed His own body. Hindi lang siya nag-preach, hindi lang siya nagpagaling ng mga may sakit, hindi lang siya nag-bind ng mga broken-hearted, but finally, He gave His life for a final sacrifice na tayo po lahat ay maliligtas. Pero hindi lahat na tao ay maliligtas. In fact, maraming tao nga pupunta ng impyerno because they reject Christ. So, yung kaligtasan po para lang sa mga tao na tumanggap ng kanyang sakripisyo, ng kanyang pag-ibig. Dapat, kung kayo po ay nakikinig na hindi pa nakatanggap sa Panginoon, tagampin mo, lasapin mo ang kanyang pag-ibig. Hindi mo ba madama yung pag-ibig ng Diyos? Mga Kristiyano, tayo po ay manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Bible, love your neighbor, even your enemy. Magsakripisyo po tayo. Mayroong mga nag-persecute po sa church po namin, sa aming paligid na mga kumukontra sa gawain ng Diyos. So, even though na sila po ay matuturing natin enemy, pero wala tayong magawa, yun pong sabi ng Bible, even your enemy, you need to love them. So, yung ginawa ko, pinuntahan ko yung mga bahay-bahay nila. Nagbigay po ako ng papaya, since marami kaming papaya doon sa church, no? Para mapadama po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi po, tayo po ay manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Kung tayo po ay hindi nagmamahalan bilang Kristiyano, hindi po tayong totoong mga disipulo ni Kristo. At kapag tayo po ay nagmamahalan, nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, sa mga tao, then we are a true disciple of the Lord Jesus Christ. Yun po ang sakripisyo ng ating Panginoon. At kahit yung mga pastor na sila po ay mga ambisyon sa buhay, may mga profesyon, ang iba ay mga kapitan sa barko, ang iba ay mga doktor, katulad ni Dr. Gisalba, Dr. Felicilda, Dr. Tago, at marami pang mga engineers na because of their love to the ministry, their love to the souls of men, sila po ay nagsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Ikaw ba, yung mga Kristiyano, nagsasakripisyo din sa gawain ng Diyos? Yung priority mo ba ay sa gawain ng Diyos? O baka you love the world rather than the Lord? Hindi mo naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Understanding the love of God, number 1, it is a surprise love. Pangalawa, it is a sacrificial love. Pangatlo, panghuli, it is a supreme love. Kapag sinabi ng Bible, supreme love, for God so loved the world, that is a surprise love. That He gave His only begotten Son, that is a sacrificial love. Pero yung panghuli na praise, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is a supreme love. Supreme. Kapag sinabi natin supreme, kung sa Tagalog ay katastasan. So the supreme love is the word that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And that is a supreme gift ng ating Panginoon. Sa lahat na tao na binigay niya ang kanyang anak, tayo po siya po ay nag-replace ng ating kasalanan, yung punishment, na instead na we are going to hell, now we are now going to the heaven. Now we are heaven bound because sa kanyang supreme na pag-ibig. Dapat siyon po ang tumubo po sa ating mga puso. Ang sabi sa 1 Peter 2:24, that He bear our sins. 1 Peter 3:18, He suffered for our sins. 1 Peter 4:18, He covers the multitude of sins. Yun po ay supreme na pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao dito sa mundo. Imagine from heaven, from above, yung moon, stars, sun, yun po ay mga heavenly bodies, no? Yung sabi ko na kanina, yung sun, ang kanyang distance sa Earth is 93 million miles away.
Pero yung langit ay unmeasurable, na hindi na natin maabot at hindi mo natin makayang isipin. Pero kapag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon na bilang tagapagligtas, namnamin mo yung pag-ibig ng Diyos, then ikaw po ay makaranas ng tunay ng pagmamahal ng Diyos. At tanggapin mo siya para maintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Understanding the love of God, number 1, it is a surprise love. Number 2, it is a sacrificial love. And number 3, it is a supreme love. Yung tanong ko po sa umagang ito, do you love God? Do you love God? So prove it. Una po, by loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Huwag tayo mag-away, mga pastor. We need to pray for each other. Huwag tayo magkuha ng mga membro na hindi natin membro. Amen, Pastor Raon? Loving your pastor. Loving the ministry. Even your enemy. Kapag tayo po ay may pag-ibig ng Diyos, package na yan. Kasi kapag ikaw po ay magkaroon ng grudge sa puso mo, ay mabilis ka mamatay. Bakit yung mga pastor na iba ay namatay na? Because dinidibdib po nila. So, ang pag-ibig ng Diyos, yun po ang maghari po sa ating buhay. Para maintindihan ng mundo, na tayo po ay mga disipulo ni Kristo. That is a new commandment written in John chapter 13. Ito po, masasabi po natin, maraming Kristiyano na hindi po sila disipulo. Sila po ay Kristiyano lang. Dapat mag-level up po tayo. Maging disipulo ni Kristo. Kasi sabi ng Bible sa John 13:35, by this shall all men know that ye are my disciples, if you have loved one another. Amen. Ganun po. That is a new commandment, na kapag tayo po ay mayroong pag-ibig na nagkokontrol sa atin po, yung pag-ibig ng Diyos, yung agape love na yan, then tayo po ay willing na magpatawad, willing na magmahal, at willing magsakripisyo. Kasi ginawa na ng ating Panginoon ang mga ehemplo para po tayong lahat ay madama po natin at ma-apply po natin yung prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos. Understanding the love of God, number 1, it is a surprise love. Pangalawa, it is a sacrificial love. Pangatlo, it is a supreme love. Sana makatulong po sa inyo yung ating mensahe sa umagang ito. Good morning and God bless everyone.